4 katao, kabilang na po ang 2 bata ang sinagasaan ng isang tricycle sa Quiapo, lungsod ng Maynila. At ang suspect, nakatulog umano habang bumibiyahe. Naku po, kaya naman ang pamilya ng mga biktima, agad nating nirespondihan. Hating gabi ng 15 nitong buwan ng Hulyo, sa pulsa CCTV camera, ang pagsalpok ng isang tricycle sa 4 katao na naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang mga biktima ay isang lola at anak nito at 2 apo. Kitang-kita sa video na ito na payapang nagkukwentuhan pa ang mag-iina habang naglalakad sa Palangka Street. Maya-maya pa, isang humaharurot na tricycle ang makikita sa video. Matapos ang isang iglap, nabunggo na ang nasabing pamilya. Agad na pumailalim sa tricycle ang mga biktima habang ang isang bata ay sumabit pa sa tricycle. Ang video ito mabilis nakarating sa ating programa na naging palaisipan sa amin kung bakit nga ba nangyari ang pananagasa. At kung meron nga bang dapat managot sa nasabing insidente. At para ito'y imbisigahan, agad tayong nagtungo sa Quiapo, lungsod ng Maynila, kung saan naganap ang insidente. Ayon sa barangay chairman ng barangay 306 Zone 30, pasado alas 12 ng hating gabi nang mangyari ang aksidente. Past 12 midnight going to 1 a.m., merong isang sidecar na coming from Plaza Fair, north side of Carlos Palanca, going here, Quinta Market. So there's a group of girls, lola, nanay, 2 bata na naglalakad naman pasalubong sa kanya. So medyo nasa bangketa naman sila. Yung mga bata nakalabas na sa ospital. Tanging yung lola na lang ang nasa loob at ginagamot pa. Agad namang naisugod ang mga biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Nakita niya na may mga ganon, na may mga bumagsak, may mga nasagasaan siya. Tinulungan niya kaagad. Tapos may mga dumadaang motorista, huminto to help din. And then someone called our barangay, yung mga tanod natin pumunta. So kasama yung barangay tanod natin sa nagtakbo sa ospital. Nandun din sila to check on the victim din. And every day, inaantay ko yung report on how kamusta na sila, kung anong tulong kailangan nila, anong maitutulong natin. Ayon pa sa kanya, hindi naman umano tumakas ang nakabanggang driver. Yung suspect, pagdala niya sa Justice Jose Abad Santos General Hospital ng mga biktima, hinold yung sidecar niya. Ngayon, dinala ng mga pulis itong suspect sa traffic bureau natin. However, there's no formal complaint yet, kaya pinakawalan siya. So, pumunta siya dito sa barangay to coordinate na kung may kailangan, kung kailangan siya, he will cooperate naman. Hindi naman niya tinatakbuhan yung responsibilidad. And, nasa labas siya ngayon. Nakausap din namin si Eliza, isa sa mga nasagasaan na kalalabas lamang noon ng ospital. Dito niya ikinwento ang kinasangkutan nilang aksidente. Bali po kasi pupunta po sana kami dito malapit sa amin sa hotel para po sana matulog. Kasi po mainit po sa amin, kawawa po yung mga bata. Tapos hindi po namin naasahan na ganun po talaga yung mangyayari sa amin na mababangga po kaming 4. Kasi po talagang nabigla rin po kasi kami lahat eh. Hindi po talaga namin naasahan na ganun eh. Gulat na lang po kami, may sumalpok na lang po sa amin na iiwas pa po kami. Kaso po talagang parang di po namin magalaw yung mga paa namin kasi bigla na lang pong gano'n na. Ang ganda po ng takbo niya bandang dulo. Nagulat po kami, lumiko siya sa amin. Tapos tuloy na po yun yung nabangga na po kami bigla. Ayon sa kanya, tulog umano ang driver ng nakabanggang tricycle habang nagmamaneho. Kita ko po siya, paglingon ko po sa kanya nakapikit na siya, tapos bigla na po talagang parang dumikit kaming 4 sa tricycle niya. Bigla na lang po talaga yun. Wala po, para po siyang gulantang na hindi niya po alam kung ano gagawin niya, hindi niya po alam kung ano unahin niya. Kasi po may angkas din po siya. Asawa niya, tatas apo po niya. Ako po unang tinama kasi nasa bungad po ako.
Baliwang napuruan po lalo yung mama ko. Tapos yung napagkabangga po sa amin, bumangon po ako agad, dinanap ko po sila. Tapos pagtingin ko po sa taas, nandun na po yung bunso ko, kasabit na nga po. Tapos yung mama ko po nasa poste na, yung anak ko po nasa ilalim na po ng sidecar. Paano pwesto nung nanay mo sa poste? Nakasandal po siya, tapos hawak na po niya yung tagiliran niya. Tsaka yung braso po niya. Umiiyak na po siya doon. Tapos yung anak ko po hinatak ng driver sa ilalim po ng sidecar. Una po kinuha kasi yung anak ko po eh. Tapos nilagay po sa sidecar, tapos sunod po yung mama ko. Bagamat ang driver ang nagdala sa kanila sa ospital, hindi na ito muling nagparamdam sa kanila. O siya rin naman po nagdala hanggang mother and child po. Tapos sumama rin po siya doon sa PGH po. Tapos nung bandang kahaponan na po rin nata, wala na rin po siya doon eh. Tapos nagulat na lang po ako, may pumunta pong pulis. Nag-interview po sa akin na kung ano po talaga yung nangyari. Kasama po siya. Tapos yung time na yun, wala na po talaga kaming balita sa kanya. Kasi po, inaasikaso rin po kasi namin yung para sa operasyon ni mama. Ang laking halaga po kasi ang kailangan eh. Bali po nilapit po sa congressman, sa DSWD para po makumpleto yung bill na po na yun na 300K para po sa operasyon niya. Sa kanilang apat, ang kanyang ina ang pinaka-napuruhan. Sabi lang din po kasi sa akin ng ate ko sa x-ray po, nakita yung baga din po niya is nakalaglag po kasi po, yung ribs po niya nadurog na. Wala na pong alalay yung baga niya. Table naman po lagay niya, nakakakain na, kakaupo na rin naman po. Pero kasi mas iniinda po niya yung tagiliran niya eh. Wala po siyang ano sa braso niya, sa kamay niya. Sa tagiliran po talaga siya nahihirapan. Bukod sa operasyon, isa pa sa kanilang iniisip ang gastusin nila sa ospital at sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi na po namin alam kung saan kami kukuha ng pinansyal. Tapos po yung anak ko po, hindi pa po namin alam kung saan namin kukuha ng panggastos sa araw-araw. Gatas po, diaper. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng pangkain. Kaya't hindi na pinalampas ni Eliza ang pagkakataon na manawagan sa driver na nakabangga sa kanila. Sana naman po magbigay sila kahit ng tulong man lang po. Maawa naman po sila sa amin. Hindi naman po namin pinupulot lang ang pera eh. Magmamakahirap din po kami. Hindi po namin kung saan po kami kukuha talaga pang araw-araw namin. Sana po tulungan nila kami kahit magkano man lang. Hindi po yung babaliwalain lang nila kami dahil hindi pa kami nagsasampa ng kaso sa kanila. So, kailangan hintayin pa po nilang magkasuhan kami para po magbigay sila. Hinanap din namin ang driver na nakasagasa sa mga biktima. Agad naman siyang dumating sa barangay matapos siyang ipatawag ni chairman. Dito inamin ng driver na nakatulog nga siya. Ito, pauwi na nga ako kami. Dito na ako, pagliko nga ako dito sa may Santa Cruzito, sa may Plaza Fair. Pagtapos ko dito sa may, yung kanto ng SM Carriedo, parang mayroong biglang hangin na umihip sa mata ko. Bigla ako nakatulog. Yun lang. Nung nanaw ko lang, magising na ako, nung nasalpo ko na sila. Pero depensa niya, hindi naman siya inaantok ng mga oras na yun. Hindi pa naman po. Okay naman po ako nun. Pagtaka nga ako, biglang may malamig na hangin na umihip sa mata ko eh. Bigla ako napikit eh, patay po ang oras. Papahinga naman po ako. Nagulat na lang po talaga ako. Hindi ko po alam kung ba't nagkagan. Kasama ko pa nga yung asawa ko tsaka yung apo ko eh. Nangako naman siya na hindi niya pababayaan ang kanyang obligasyon sa mga biktima. Nung nung nandun po sa ospital, hindi man ako tatakbo ate, sabi ko gano'n. Dito lang ako ate, sasama ko kayo, sabi ko gano'n. Hindi ako alis dito. Hanggang sa ilipat namin sa PGS kasi nga po, sabi sa akin ng operator ko, ba't hindi ko napunta? Sabi ko, ba't pupunta ako? May aabot lang ako, hindi ko pupuntahan. Kung meron ako may aabot. Kahit pa paano, sana may aabot ako para makausap natin, sabi ko sa kanya. Wala naman kayo ibibigay ko, ba't pupunta pa ako, sabi ko gano'n. At kahit pa nangako na ang driver na sasagutin ang obligasyon sa kanyang nasagasaan, ang responde, magbabantay para tiyakin na matutupad ang kanyang binitawang pangako sa pamilyang kanyang nasagasaan. Naging tulay naman ang ating programa upang makarating sa isa nating certified e-responder ang nangyari kina Eliza
at agad nagpahatid ng kanilang responde sa pamilya. May dala kaming wheelchair. Tapos konting groceries na rin kasi alam naman natin pag nasa ospital tayo ngayon, Opo. even yung mga nagbabantay, tigil din sa trabaho. So Opo, kahit talaga. papaano makatulong sa inyo yung dala naming groceries, may mga diapers din tayong dala para kay nanay para habang nasa ospital siya, makatulong din. And at the same time, nabanggit nyo kanina yung guarantee letter. So Opo. ipapasok natin si nanay sa medical assistance program ng ating office para makatulong din doon sa medical expenses natin sa hospital. So yun, through DOH. Salamat Sige. po. Sa bawat paghawak natin sa manibela, dapat laging isipin ang ibayong pag-iingat hindi lamang para sa ating sarili, sa ating sakay o pasahero, pero maging sa mga taong nakakasalumuhan natin sa lansangan na posible nating maperwisyo at maaksidente. Dapat din nating isaalang-alang na magkaroon ng tamang pahinga. Dahil sa sandaling pagpikit natin ng mata, maaring buhay pala ang maging kapalit. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.